Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is October 28, 2025. At ang topic natin ngayon ay mukhang hindi pa natatapos ang issue dito kay Senator Joel Villanueva. At mukhang magtutuloy-tuloy ba? At kailangan ba itong i-reopen? O kailangan pa talaga masagot ang issue tungkol sa di umano na secret decision? Although, diba, sinasabi naman ni former Ombudsman Martires na hindi naman daw secret. Nagkataon lang na hindi niya ito ni-report or hindi naman niya sinabi sa mga reporters, ba? Yun nga, nadinig din natin ang sinabi ni former Supreme Court Justice na si Justice Ascuna na hindi normal na hindi mo i-publicize yung mga high profile na cases. Pero sabi niya, according to Justice Ascuna, hindi naman siya invalid, pero hindi siya normal. Well, pinakita ko naman sa inyo mga clear na isa sa mga functions ng Office of the Ombudsman ay may pa-publicize din talaga mga updates ng mga resolutions, orders regarding sa kanilang investigation. Okay? Pero depende na yon kung ano mga kaso. Pero syempre, kung high profile siya talaga at ito yung pinag-uusapan naman dahil sabi nga natin, even before 2016 pa lang, talagang medyo maingay si former Ombudsman Conchita Carpio Morales dito. Dahil nga, gusto nga niyang patanggal, di ba? Gusto niya na mawala sa posisyon at ito'y hinihiling niya, no? Hinihiling niya sa Senado na meron akong decision dyan, ng dismissal. At nakita ko rin mga kaklear sa ibang mga news na yung kaso na to ay hindi naman siya at that time na representative, kundi siya ay TESDA, chief pa, nung nangyari ang issue na to. So kung TESDA chief pa siya, okay, liwanagin natin ito mga clear. So dapat siguro malinaw din to. At that time ba na siya ay nakasuhan? Siya ba ay representative na ng House of Representatives? Representative ba siya ng SIBAC party list nung nangyari about PDAF? Or siya ay TESDA chief? Kumbaga under the executive department. Kasi kung under the executive department siya, may jurisdiction ang ombudsman na siya ay pa-dismiss. Okay? Pero kung yung kaso, yung issue, yung sinasabing di umanong korupsyon ay naganap nang siya ay miyembro ng Kongreso, lawmaker na siya, at kumaga di umano nakulimbat niya yung pera or nangurakot siya ng pera nang siya ay congressman, so walang jurisdiction ang ombudsman doon sa administrative proceedings. Pero pwedeng magrekomenda ang ombudsman endorse yung kaso at maggawa ng resolution for filing ang criminal case. So magkaiba po yun ha. Pag criminal case po kasi ang didinggin niyan, ang didinig po sa kaso na yan ay ang Sandigan Bayan. Okay? Okay. So pakinggan po natin itong interview kay Ombudsman Boying Rimulya. Villanueva case of Ombudsman Conchita Carpio Morales, pero hindi pinakinggan ng Senate. And they still let him sit, diba? This is truth on the line. The Joel Villanueva case of Ombudsman Conchita Carpio Morales, dinismiss siya from service, disqualified from public office, pero hindi pinakinggan ng Senate. And they still let him sit, diba? Iyan ang mga pinag-aaralan namin ngayon ng legal theory, Ami. So that what action we take, we will bring to the judiciary para naman ma-resolve itong kasong to. Kasi nga, para saan pa yung ombudsman kung hindi rin susundin ng mga taong matataas? Pag hindi sunod na mataas yan, hindi susunod na mababa dyan. Saka dapat siguro din makita natin mga kakli. Kasi kung dinismiss siya from office, meron bang kasamang
perpetual disqualification, no, to hold office or public office. So dapat makita yon. Dapat makita yon. Kasi otherwise, kung merong ganong kasamang order na hindi ka na pwedeng humawak ng public office, ay dapat hindi na senador ngayon si Senator Joel Villanueva. So dapat talaga makita yung pinaka-order kasi sasabi lang dismissal. Kung dinismiss siya from public office, yun nga, dapat ipatupad. Pero at the time, nung huli natin nakita na news article, ang sinasabi nga is, hindi muna ipapa-implement nitong si ex-ombudsman or former ombudsman Conchita Morales dahil nga may pending motion. So, doon lang natapos yung ating nalaman. So, di na natin alam ano yung sumunod. Pero that's 2016. Kung isipin nyo, 2016. Bakit 2019 nga lang ito na-resolba sa panahon na ni Ombudsman Martires? So, ano nangyari doon sa criminal case? Yun lang naman eh. Kaya tingin ko, wala naman mawawala kung papaimbestigahan. Di kung tama naman yung timeline. Diba? Sabi naman ni former Supreme Court Justice Ascuna, kung nasa timeline ang pagkakagawa ng resolution or decision, wala namang kakaharaping anumang kaso or anumang kritisismo si former Ombudsman Martires. At dapat daw ito'y nasa rolyo. So dapat makita talaga yung records na to. Bakit nga ba tahimik? Okay? At kung tama ba yung timeline, hindi ba ito in-antedate? I hope hindi naman. At mukhang hindi naman dapat. At pero bakit? Diba? Balita. At inamin naman itong si Ombudsman Boying na pumupunta pa nga daw. Itong si former Ombudsman Martires sa opisina kahit retired na siya. Anong meron? Diba? Pangalawa, diba? Nagtalaga pa siya ng 204 na empleyado. Pinasok niya pa kahit siya ay pa-retire na at may papasok ng bagong ombudsman. Oh, so tuloy tayo mga clear. They lead it, diba? So it has to happen. Yan ang mga questions na elephant in the room, so to speak. But it has to be decided sooner or later. Kagaya niyan, the administrative case of Senator Joel Villanueva, having been dismissed in 2015, dapat yan, hindi na siya na-proclaim. Ang COMELEC, hindi naman napunta sa COMELEC ng kaso. Dapat yan sa COMELEC pa lang, hindi na pinoclaim yan, di ba? Tapos sa Senate mismo, dapat hindi na siya pina-enter na kanyang membership, di ba? Pero iyan ang elephant in the room. It has to be resolved sooner or later. So yun, pwede pang habulin ba yun? Marami nagtataka dyan kay Joel Villanueva. That's an order from the ombudsman herself. Isang bagay na dapat harapin ng judiciary. We have to bring the case to them. Ang inaanap lang namin, yung remedy na gagamitin namin, at yung the way that we will phrase it, the way that we will present the case to the Supreme Court. Yun ang pinag-aaralan ngayon. A lot of people are helping me actually. Hindi lang yan sa opisina ko, but a lot of people, lawyers, civil society, I'm in contact with many of them, and they're all barking at the same tree. And I think that it's about time that this issue was resolved. It's a legal issue that has to be resolved by the courts. Mga clear, wait lang, may nakita tayong ano dito ha. Siguro, reference natin. Tingnan natin yung timeline niya. Okay? Para hindi masyadong magulo. Okay, may nakita tayo dito. Okay? Sir, pahiram ha. Sana, I hope reliable naman to. Sir Antonio Contreras. Gamitin namin ito. To understand the controversy surrounding the ombudsman dismissal, kailan basa ba? Okay, basa. Against Senator Joel Villanueva and its later reversal, it's important to trace the timeline. Ako, mag-timeline muna tayo mga clear. Okay, ano ba nangyari? The alleged acts 2008 to 2009, the irregularities cited by the Commission on Audit involved transactions that occurred while Joel Villanueva was a member of the House of Representatives serving as SIBAC party list. So, nangyari di umano yung kanyang aksyon, yung nireklamo, 2008 to 2009. The alleged misuse of funds stem from 10 million in PDAF allocations to the kaubdanan para sa Mangunguma Foundation, KPMFI, a non-government organization later linked to pork barrel scam. Okay? Ang findings ng COA noong 2013
released special audit reports on PDAF 2007 to 2008, identifying the transactions involving Villanueva's congressional funds as irregular and unsupported by proper documentation. These findings became the primary basis for the Ombudsman's subsequent investigation. At the time, Villanueva, nung nakita ito, mga ka-clear, okay, Villanueva was no longer in Congress. He had already moved to executive branch. O, dito na siya. Okay, nag-move na siya sa Congression na, sa executive as test the man, as test the chief. Based on the COA's findings, the Field Investigation Office of the Office of the Ombudsman filed a complaint sometime in mid-2015. Oh, teka lang ha. May complaint na noong 2015. The Ombudsman's 2016 press release confirmed the dismissal order stemmed from 2015 complaint. So, 2015 yung complaint. So, yung order for him to be dismissed is 2015. So, 2016 gusto nung mangyari ni Ombudsman Conchita na ma-enforce. At the time, senador na si Villanueva. This means that when the case was filed, Villanueva was still, therefore, when the case was filed, Villanueva was still TESDA Director General, a position he held from 2010 to 2015. Yeah? So then, Ombudsman Conchita Morales issued a decision publicly reported in October. Nireport niya, mga kaklira, finding Villanueva guilty of serious dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial. So in other words, ito'y inimbestigahan ni Conchita Morales. Merong jurisdiction ang Office of the Ombudsman. Kasi 2015 niya ito dininig. Diba? So, the penalty imposed was dismissal from service. Ay, meron mga ka-clear. Ayan yung, meron. May perpetual disqualification from office. Dapat hindi nga ito nakatakbo. Kasi at the time na dinisisyonan ito, may jurisdiction yung ombudsman. By the time the decision came out, Villanueva had already resigned from TESDA, ran for Senate, and was serving as elected senator following his victory in the May 2016 elections. Okay? Why the sequence matters? The timeline shows that the alleged wrongdoing occurred when Villanueva was a legislator. So, ito mangyayari nito, mga clear. Pag-iisipan natin ngayon, kung yung gawa niya, medyo critical to, dapat tingin ko talagang court ang magre-resolve nito. Kasi at the time, yung wrongdoing na ginawa niya, siya ay Congress, parte ng Congress. Diba? Parte siya ng Congress. And the dismissal order was issued when he was already a senator. Pero yung complaint, tatlo ang phases. Let's say, nangyari ang aksyon, nangyari ang krimen di umano, siya ay mamabatas. Nag-file na complaint nang siya ay parte ng executive. So, dinesisyon na ito. Kumbaga, nagkaroon ng jurisdiction, ito yan nagkaroon ng jurisdiction ang ombudsman nung siya ay nasa executive. Diba? Ang tanong kasi dito, tapos nung ipapa-implementan niya, senador na. Diba? So, ang critical dito mga kulit, kung iisipin natin, diba? Ang critical dito, may jurisdiction ba ang ombudsman doon sa krimen na ginawa niya nung siya ay mambabatas? Ba? Pero, kailan to didinggin? Kailan to didinggin ng ombudsman? Kung ginawa ito nung siya ay mambabatas, tapos nung dinidinig na to, siya ay parte na ng executive. Diba? Tapos na-implement siya ng senador, membro na naman siya ng Congress.
Okay? So, medyo critical to. I think the Supreme Court should rule on this. Kasi, sa aking palagay lang mga ka-clear, ang mangyayari nito, di ba? Kung ikukumpara mo sa ICC, kung ikukumpara lang natin di ba, may jurisdiction ang ICC sa mga di umanong pagpapatay ni dating Pangulong Duterte. At that time, na may jurisdiction pa ang ICC, di ba? Within that period. So dito, ang tanong, yung action ba niya nung ginawa na di umano na siya mamabatas, may action ba or meron bang jurisdiction ang ombudsman na siya ipatawan ng dismissal or dinggin yung administrative case? Kasi makakaliw na tayong question about the criminal case. Di ba? Talaga namang ombudsman din yan at siya po ang mag-endorse or ma-recommenda for filing of the case sa Sandigan Bayan. So, walang question about criminal case. Ang tanong na lang natin is pwede bang ma-implement ng ombudsman yung kanyang decision patungkol sa mga aksyon na miyembro pa ng Congress itong si Joel. Diba? Base sa timeline yun, mga kakilin, na nakititignan natin, sige, kailangan lakayan natin. So ngayon, this long procedure gap, nearly 7 years between the COA audit and the ombudsman decision, helps explain why the case is for enforcement became controversial. The reversal of the Morales 2016 ruling by the ombudsman Samuel Martes in 2019, which was only publicly revealed in 2025, adds yet another layer to the timeline's complexity. Diba? In short, the acts were alleged in Congress investigated while he was tested. Ito nga, magiging tatlo Diba? So, pwede ba ang ombudsman na magpa-dismiss ng isang public official pero yung ginawa niya miyembro siya ng Congress? Diba? So, tapos, nung i-implement niya, miyembro siya ulit ng Congress. Ako sa aking palagay, mas hindi magiging question ng jurisdiction to hear the administrative case or to have these administrative proceedings kung ginawa yung di umanong krimen at the time na siya ay parte ng executive department. Kahit kung saan pa siya nagpunta-punta. Diba? So magkakaroon dito ng gray area because the ombudsman has no jurisdiction when it comes to administrative cases over the people or the persons, impeachable officers, members of Congress, and judiciary. Diba? Doon lang magkakatalo yan. Kaya dapat pumasok na yung Supreme Court dyan. Kasi medyo gray area to. Kung at the time na ginawa niya, mamabata siya. Tapos pangalawa, nung hiniring, siya ay executive. Diba? At nung i-impose na or i-enforce na, siya ay miyembro ulit ng Congress. Okay? Well, anyway, yun nga sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi pa ito natatapos dito. Pag-aaralan to. By the Supreme Court, actually. Supreme Court na yan. So, lilinawin ko lang, tatanungin niyo sa Supreme Court kung pwedeng i-enforce yung order ng ombudsman dismissing a senator. And actually, hindi naman dismissing a senator. Disqualifying him, ano? When he was dismissed, he was not a senator. Yeah. Senator na ba siya? Congressman. Congressman siya noon. Congressman pala siya noon. Pero ano yun Pero pinaupo siya. Exactly. Ang mangyayari dyan, siguro, maglalagay sila ng manual of movement. Pagka disqualified, dapat padala na sa COMELEC para hindi pwede i-proclaim. Dapat doon magsimula yan. Pangalawa, kung ano dapat ang attitude ng Senate dito. Even if it's its own rules, it has to obey the Constitution. Kasi yung ombudsman nilagay nga dyan ng Constitution for a reason. So that the country can move forward from the corruption that's happening and for discipline to be instilled in all government civil service, in all government workers. Kasi yan ang tinatanong ng mga tao toothless daw ang ombudsman kasi hindi nga na-enforce yung order na yon. Yun nga, that's why, that's the elephant in the room now. Ito yung mga dumating na parte na there will be a lot of pressure on the courts. Hindi sila sanay na pinag-uusapan sila ng ganito. But I cannot leave them out of the equation because sila ang partner natin sa justice system. Hindi totoo mga clear kasi pwedeng pag ganyan nangyayari, pwedeng lumusot, di ba?
pwedeng lusutan. So, siguro ang tanong na lang talaga dyan, pwede ba mag-hearing administrative case kung yung act naman ay nangyari nung siya ay Congress? Member ng Congress. Diba? So, minsan mag-iisip ka talaga eh. Kasi nandun na yung decision. The problem is, yung decision, miyembro din siya ng Congress. Kasi nasabi ngayon ng Senate, walang jurisdiction ang ombudsman at the time. Pero sana no, at the time na hindi ito lang sana, kaya lang nakaraan na yun eh. At the time na hindi sinunod ng Senado ang ombudsman, sana dinala niya na yung issue sa Supreme Court. Diba? Sana dinala niya na yung issue sa Supreme Court. Kasi ngayon, sa isang interview ni Ms. Karen Davila kay Ombudsman Conchita, nagpupuyos yung loob niya eh, na ayaw i-implement. Yun na nga, di ba? Ayaw pala i-implement noon, may panahon ka pa, kasi parang 2018 lang naman na-appoint itong si Samuel Martires, di ba, as Ombudsman. Sana, inakyat mo na sa Supreme Court. Hindi rin eh, wala rin eh. Diba? Yun. Hindi yung dyan ka ngayon magrereklamo, pwede mo naman gawan na reklamo before. Kailan ba siya na-appoint? Appointed 2018, July 2018, na-appoint. Diba? Si Martires. So, that's 2016, November, let's say November 2016. May period ka pa eh. Diba? May period ka pa to have it done. Sana. Diba? Yung issue na yan. Well, anyway, mga ka-clear yan. Pinakita ko lang sa inyo para masabi na, yun, hindi pa tapos. Kasi pag-uusapan pa to. At iaakyat ni si Ombudsman Boying Rimulya sa Supreme Court. They have to be there to support us for the justice system to thrive and for it to be what it's supposed to be for the Filipino people. Yun. Most officers are very cooperative, or maybe it's not all, with the Office of the Ombudsman. One thing I can say. Except yung nangyari kay Joel Villanueva. Yung isang, Okay. So yung mga klila, in other words, kahit sabihin pa nila na mukhang harassment na lang to, well, I think it's better that the issue be brought to the Supreme Court kasi gray area siya. Gray area siya. Kung kailan talaga, hanggang kailan ba pwede na duminig ang, di ba, ang Ombudsman, Office of the Ombudsman, regard to administrative case. Hanggang kailan? At the time ba lang nagawa lang yung krimen? Or even before, kung magkakaroon siya ng jurisdiction. Kasi at the time na nag-test naman siya, nagkaroon ng jurisdiction ang Ombudsman kay Joel Villanueva. Kay Senator Joel Villanueva. Okay mga ka-clear, so yun lang muna po tayo for today. At mamaya baka hindi po tayo makapag-live stream dahil nga po tayo ay mabiyahe na. Okay? So see you in a while. Bye-bye. Thank you sa aking mga MIBs, Mami Ida Masukat, Mami Trizel Martin, and of course, Auntie Amethyst Bayabaw. See you in a while. Bye.